Kumusta? Magandang hapon po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, anumang oras ninyo mapanood ito, kumusta po kayo lahat? Narito na naman tayo, gagawa muli ng reaction. Pasensya na po kayo kung medyo maingay sa background. Tabing highway kasi itong aming ginagawa. Kung nandun ako sa bahay sana, tahimik. Ito nga, gagawa ulit tayo ng reaction patungkol sa mga ibinabato ng mga basher sa Iglesia ni Cristo. Yung mga basher, shout out. Kumusta kayo lahat yan? Gamitin ninyo inyong mga karapatan para maging masaya. Hanggat mayroong nagbabas, mag-upload ako. Hanggat may nagko-comment, gagawa ko ng video. Ganun lang yun. Para maging masaya tayong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating munting channel. At sana ay patuloy pa rin kayong mag-subscribe. Yung mga silent viewers dyan. Yung mga strikers. Ito nga, sa video ito ay ipapanood ko sa inyo ang isa sa mga video ng tagapamahalang pangkalahatan noon sa panahon ng kapatid na Eranio G. Manalo. Ito ay nangyari noong 75 anniversary ng Iglesia ni Cristo. Marami ang nagsalita noon ng mga politiko. Siya ang panghuli. Ito, sabay-sabay po nating panoorin. At sana ay huwag muna kayong mag-comment. Tapusin nyo yung video. Lalong-lalo na yung mga basher dyan. Inuunahan nyo ng comment agad. Hindi pa ninyo natatapos yung video ay kung ano-ano ng mga pinagko-comment dyan. Porque mayroong karapatan na mag-comment. Ala, sige, pataka, mag-comment yung mga buwan. Sos! Nagtatangkang nagitaw ulo yo, kasla kayo lang, bala. Ito na, sabay-sabay po nating panoorin. Ang katagang Pilipina ay binigyan ng kahulugan ng mga taga-ibang bansa na maid o atsay o katulong. Kaya ang ating pinakamataas na pinuno ng pamahalaan sa pagtungo sa iba't ibang panig ng daigdig ay naghahanap po ng mauutangan. Bakit ko po binanggit sa inyo ang mga bagay na ito? Na ang dapat sanang bumanggit ay ang mga nagsalita kanina. Ang Vice Presidente Salvador Laurel na ayon sa kasabihan ay isang tibok ng puso lang ang agwat sa Panguluhan. Bakit ko binanggit sa inyo ang suliraning ito ng ating bansa? Sapagkat itinatanong natin ngayong umaga, sa kalagayang ito ng Pilipinas, ano naman ang naibigay na kontribusyon ng Iglesia ni Cristo sa ikauunlad ng Pilipinas, ikararangal ng Pilipino, at ikabubuti ng ating lipunan? Ang sagot, ang pangyayari sa Iglesia ni Cristo ang magpapatunay sa kakayahan ng Pilipino. Maaaring umunlad ang Pilipino, maaaring tumakilat ang Pilipino.
napatunayan yan. Hindi ho ba ang Iglesia ni Cristo ay tubo sa Pilipinas? Hindi ba kayong karamihang mga naririto ngayon na nagtataguyod sa Iglesia ay mga Pilipino? Ang Iglesia ni Cristo ay nagsimula lamang sa iisang tao na walang anumang katangiang panglipunang may pagmamalaki. Wala hong tumulong sa kanyang mga kamag-anak. Pinagtulong-tulungan siya na bakahin ng mga naglalakihang mga relihiyon. Subalit sinagupan niya ang lahat ng mga balakid na ito. At ngayon, ang Iglesia ni Cristo, sa kanyang ika-75 taon ng kaarawan, ay hindi lamang tumubo, kundi lumago. At ngayon ay merong mahigit na 4,000 mga lokal. Ang ibig sabihin ng lokal, sa katapat niyan sa Iglesia Katolika ay parokya. O gaya ng sabi ng ating pangalawang Pangulo kanina ay balangay o chapters. Yung po ang mga lokal, mahigit na 4,000 mga lokal, na mayroong mga lokal na ang kaanib ay 6,000, 7,000, 8,000. Subalit, ano po ang nakapagtataka dito? Samantalang ang mga malalaking relihiyon, katulad ng iglesyang nakararami sa Pilipinas, katulad ng iba't ibang sekta ng mga protestante at iba pang mga pangkati ng pananampalataya, sila po ay imported. Yung malalaking relihiyon, nagpapadala ng misyon sa Pilipinas. Kaya yun hong mga kaanib nila rito ay tumatanggap ng suportang pinansyal sa mga dayuhan. Pero ang Iglesia ni Cristo ay kabaligtaran. Ang Iglesia ni Cristo mula sa Pilipinas ay nagpapadala ng iba't ibang misyon sa iba't ibang panig ng daigdig. Gaya ng mga nabanggit na rito sa itaas, ang Iglesia ho, bukod sa Pilipinas, ay nasa 65 mga bansa na mayroong 365 na mga dako ng pagsamba. Ang ating tanong ay, paano tinutustusan ng Iglesia ni Cristo ang pagpapalaganap nito at ang pangangalaga sa matatag nitong pananatili? Napakarami hong pinagugugulan ng Iglesia. Isa na ang pagsuporta sa may 3,500 na mga ministro at mga manggagawa na ang kanilang mga pamilya, kasama sila, ay sinisikap ng Iglesia na mabigyan ang bawat isa ng maayos na tahanan. Gumugugol ang Iglesia sa kanyang pagpapalaganap, sa pagpapadala ng misyon gaya ng nabanggit ko sa inyo, at pinagugugulan ng Iglesia ang pagmamantini sa mga pagsamba at pangangalaga sa kanyang mga kaanib. Pero ang malaking bahagi ng pananalapi ng Iglesia ay ginugugol sa pagtatayo ng malalaking sambahan, kasama na ang pagbili ng lupa na pinagtatayuan nito. Bibigyan ko kayo ng halimbawa kung gaano ang pagpapagawa ng Iglesia ng ganitong mga gusali. Halimbawa ho, noong taong nakaraan, 1988, ay nakapagpatayo ang Iglesia ng 148 na mga konkretong mga gusaling sambahan. Ngayon naman sa taong kasalukuyan, mula lamang noong Enero hanggang sa kasalukuyang buwan, nakatapos na tayo ng 83. Ngunit,
ang nakapagtatakahurian, ang kasalukuyang ginagawa pa, tangi rin sa mga natapos na 323 na may kabuang 554 sa loob lamang ng 2 taon dito po lamang sa Pilipinas. Magkakano naman ang halaga ng kapilya ng iglesia? Mura ho lang. Yung ating templo sentral ay mahigit lang 100 milyon. Yun noong bagong katatapos na tabernakulo ay 26 na milyon. Ang pinakamababang halaga ng ating mga kapilya ay hindi ho bumababa sa 1 milyon. Ano pa ang ibang pinagugugulan ng iglesia? Meron po itong itinataguyod na paaralan, ang New Era College, na isang non-profit institution. Bukod dito, ang paaralan ng mga ministro, yung pong nag-aaral sa pagkamanggagawa. Samantalang ang mga seminaryo ng ibang mga iglesia ay nagsasara na. Wala ho kasing mag-aral. Wala na hong may gustong mag-aral. Ang totoo, yung kanilang isang seminaryo sa Marikina, ipinagbili sa iglesia. Yung kanilang seminaryo na nariyan sa Antipolo ay kasalukuyang ipinagbibili sa iglesia. Hindi ho lang nagkatuloy yan sapagkat masyadong bulok na. Ang paaralan ho ng iglesia sa pagmiministro ay patuloy ang pagdami ng mga nag-aaral. Sa kasalukuyan, dito lamang sa Pilipinas, sapagkat meron din mga nagsisipag-aral sa iba't ibang panig ng daigdig. Pero dito lamang sa Pilipinas, meron ng 1,000 ngayon at 902 ang mga nag-aaral. Marami pa hong proyekto ang iglesia. Yun o, malinaw naman siguro ninyong narinig yung mga sinabi ng kapatid na Iranyo G. Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Kung ano yung mga sinabi niya doon sa kanyang video, noong panahon na yon, hanggang ngayon, yon ang tinitindigan ng Iglesia ni Cristo. Hindi nagbabago. Bueno, huwag naman ninyong baguhin yung mga kwento. Gumagawa kayo ng kwento, istorya. Gumagawa kayo ng mga kwento, wala namang kwenta. Yan ang mahirap. Ay nako, maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat.